Hello, check, hello, check, hello, check. 1, 2. Hello, 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 hello. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,000. Alright, alright. So, ayusin ko muna ang aking feed para mag-public na. Alright, I think we're already live and alive. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Good evening to all of us. And by God's grace, we are here. So, kagagaling ko lamang sa evening service kasama ang mga kapatid from Armenia, Barangay Armenia, kasama yung Christ Life Channel. Well then, i-share ko muna saglit ito nang sa ganun, interaction po tayo uli. Okay? So, kamusta na po? Ilang oras na lang December 25th na. At maganda yung topic natin ngayon. Actually, kaninang biyahe ko pagka-uwi, napapansin ko yung mayroong ilan na nagsisimba, may ilan na tawag dito, mayroong ilan na namamasyal. Siyempre, hindi nawawala yung iba, inuman portion pa talaga eh. Well then, you know what? Maganda rin po na magkaroon po tayo ng ganitong paksa. Since ito na nga, tatlong paksa ang ating pag-uusapan ngayon. At dahil malapit naman na yung sinasabing Kapaskuhan, so to speak, then I guess it's a good point na pag-usapan po natin ang topic na ito. For the meantime, kamusta naman po ang mga kabataan? Ang ilan, sigurado ko, nag-iisip na, mano po ninong, mano po ninang. And then, ano ba? I don't know for sure, but maybe, malamang sa malamang, nag-isip-isip na kung ano yung dapat gawin later, especially ngayong oras na to. Well, habang wala pang shoutout, so, ayan, wala pang shoutouts as of now. Just wait for a while. Ano pa? Nag-ano pa ako ng ilang mga live feed for now. So, dito na po tayo magsisimula sa ating paksa for today. So, then, case for Christmas. Ipipinpoint lamang natin yung evidence concerning to the historical Jesus, no? Kasi maganda rin po na mas maunawaan po natin yung mga paksa may kinalaman dyan. Since there are many people, especially today, na nag-assume na, ayun, they are celebrating Christmas dahil lamang sa wala. And then, ayan, maybe karamihan po naman, lalo na po yung mga nakapagsimbang gabi, ganito at ganyan, I guess it's better for us na mapag-usapan po natin itong mabuti. What are the evidence na nagpapatunay sa existence ng Panginoong Heso Kristo? So, syempre, we already know the reliability of the gospel accounts nga, right? By the way, shoutout kay Dwayne, maligayang Pasko po. Kamusta na? Ano bang handa ninyo? Hindi, just kidding. Basta enjoy lang po tayo enjoy lang po. Especially sa Pasko na ito. So, ang tatalakayin kasi natin dito, Christmas story, kung ito baga ay galing daw sa sinasabi raw nila na galing daw ba sa paganism daw or what not. So, ipipinpoint ko lamang yung mga actual historical data na nagpapatunay na totoo po yung tungkol dito saan
Christmas, syempre. Paskong Pasko, Pasko Paksiw pa daw. Oh, sabi daw ni Rainiel aka Florante ng dating Pascal noon, makikikain daw. Ano ba yan? So anyway, gusto kong i-discuss po natin itong mabuti ha. Unahin ko muna yung mga reasons why we think this Jesus of Nazareth really existed, that he claimed to be God, that he rose from the dead. So, kung titingnan natin yung historical accounts nito, mapapansin po natin talaga na, first and foremost, meron po tayong multiple and independent sources dyan, especially in the New Testament accounts. Enemy attestation kung saan kahit yung mismong mga against Christianity, noong first century, they admitted na yan ang turo ni Kristo, yan yung nangyari, like crucifixion and resurrection. May embarrassing testimony kung saan merong nakarecord na mga testimony na yung talagang parang masasabing nakakahiya, pero nakarecord pa rin. Bukod pa rito, meron ding yan, eyewitness testimony. So, yung New Testament ay naisulat talaga by the eyewitnesses, or let's say, yung mga mismong nabuhay kasama yung mga eyewitnesses sa siglong yan. Bukod dito, marami pang reasons niyan. We already know for sure that this Jesus really claimed to be equal to the Father in nature. And then na-record din po sa scripture, syempre pa, that Jesus rose from the dead. Like for example na lamang, how do we know that? Take note, naalala ko yung sinabi ng isa na Christianity daw ay fake news. Pero na-demonstrate po natin that it is not even true after all. What do we mean by that? Based on the historical data na nagkukumpirma sa Biblia, point 1, Jesus died by Roman crucifixion. Ito po ina-acknowledge kahit mga skeptic experts pa nga eh. Number 2, he was buried most likely in a private tomb. Third, soon afterwards, the disciples were discouraged, bereaved, and despondent, having lost hope. Kasi yung kanilang master, so to speak, wala na. Meten eh. Wala nang hope. But on the third day, natagpuan na walang laman yung libingan na pinaglagakan ng mga labi ni Kristo. After that, nakaranas ang mga disipulo ng mga appearances na kung saan nakita nila talaga ang resurrected Lord. Due to this experience, the disciples' lives were thoroughly transformed, even being willing to die for this belief. Siyempre, ang proklamasyon ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay naganap talaga very early at the beginning of church history. The disciples' public testimony and preaching of the resurrection took place in the city of Jerusalem, where Jesus had been crucified and died shortly before. The gospel message centered on the death and resurrection of Jesus. Ang araw ng linggo ang naging primary day ng gathering at pagsamba. Yung kapatid ni Kristo sa laman na si James, na dating skeptic, ay na-convert sa Christianity nang kanyang nakita si Kristo Jesus na muling nabuhay. And syempre, si Saul of Tarsus ay naging Christian believer nang ma-experience niya at natagpuan niya na si Jesus nga ay talagang muling nabuhay. Actually, there are many good reasons to show that Jesus really rose from the dead. Pero bukod dyan, pinipinpoint din na bukod sa kanyang muling pagkabuhay, mayroon tayong good reasons to believe that Jesus was really born in Bethlehem. Okay, so I will quote a certain quotation from Habermas, Gary Habermas, concerning to that matter. So ganito, Habermas also notes that if one accepts the early creeds and early writings of the church fathers, then one can also know that, ayan, Jesus was born of Mary, si Ignatius yon, who was a virgin. Record din ito ni na Ignatius and Justin Martyr. He had a brother named James. Ito po ay mula sa panulat ni Josephus. Jesus was born in the city of Bethlehem, located about 5 miles from Jerusalem, and it's recorded that his birth could be verified by the records of Cyrenius, who was the first procurator of Judea, according to Justin.
Later, Jesus was visited by Arabian Magi who had foreseen Herod. He was also from the town of Nazareth. So kung titingnan natin yung mga historical data, itong Jesus na taga Nazareth na ito ay hindi po talaga myth. Bagkus, talaga pong nag-exist siya on the first century. Jesus came to this world. He humbled himself. And finally, pinipinpoint lamang yung punto de vista that Jesus was really born to the Virgin Mary. Hindi po ito myth, hindi po ito kopya mula sa sinasabing mga pagan mysteries, so to speak. At saka ito pa, listen to this. Galing ba talaga sa paganism yung tungkol dyan? I think kailangan po natin ng masusing investigation dyan. Kasi tingnan nyo, kung sasabihin nilang Sol Invictus daw ang pinagmulan ng Christmas, Sol Invictus was not placed on December 25th until 354 AD, when the Philocalian calendar records this, but doesn't specify any festival with regards to sun worship. Prior to this, the Julio calendar fast inscriptions say sun festivals were on August 8, 9, 28, and December 11, and maybe October 19. The Philocalian calendar says Emperor Aurelian honored the sun with chariot races every 4 years, October 19 to 22. Ito po ay mula saan to? Sa aklat na Sol Invictus, the Winter Solstice, and the Origins of Christmas. By the way, habang nagkukwento po ako ukol dito sa mga case na ito or mga evidence na to, I challenge. I recommend everyone na, ayan, makinig po. At sana po may mga shoutout po tayo as of this recording. How about Saturnalia? Babanggitin ko lang po yung ilan dito ha. Kasi ang laging ginigiit, galing daw sa Saturnalia daw ang selebrasyon ng Pasko ng December 25th. Pero Saturnalia was never on December 25th. Macrobius says Saturnalia began 14 days before January, which comes out to December 17th, using Roman calendrical dates. He says it lasted for 3 days, but according to the fast inscriptions, it lasted to the 24th during the days of the Republic. So again, hindi po galing sa paganism ang Pasko. Ang winter solstice naman, wala siyang festive significance sa ancient Romans. Walang selebrasyon na nakaplano para sa date, and they disagreed on when it was. Sa Julian calendar, sinasabi 12/25. Pero sabi ni Pliny the Elder, December 26. Columella naman ang sabi, December 23. So which is which? At ang December 25th, ito po ay pinili po, hindi po ng mga pagano. Pinili po ito ng mga Kristiyano. At bukod dito, let's point out this way, tungkol dito sa December 25th na yan. Lagi pong dinedebate yan kada taon. Even if Jesus was not born on December 25th, hindi po yung nangangahulugan na galing sa paganism yun. Well, according to early authors like Dionysius Exiguus and Hippolytus, ang date na December 25th ay pinili po talaga ng mga Kristiyano noon. Hindi po ito pinili ng mga pagans. They believe Jesus was conceived on the same day he died, and they thought he died on March 25th. So, count forward 9 months. Paano daw yung Christmas tree? Sinasabi daw, galing daw sa paganism. Bukod dito, if we think na ang Bible daw, nagtuturo daw na yung
na dapat wag daw tayong mag-ano ng Christmas tree. That's so fast. Kung i-quote mo po yung Jeremiah, tapos nagkuha ka lang ng Bible verse out of its proper context, so not so fast. Bakit po? Ang totoo niyan, kung titignan po natin ang kabuuan, hindi po sinasabi na galing sa paganismo yan. At saka, wait lang ha, i-share ko lang po sa mismong live, dito, ayan, para mamaya, may time kayo to read. May mga videos din po yan from Inspired Philosophy. Maganda rin po na may discuss po yan, pag-aralan po mabuti yan. And concerning to this matter, mga kapatid, mga kaibigan, we have good reasons why Christmas was not really pagan in origin. So, mamaya, pwede nyo pong tignan po yung mismong link. I-share ko lang po ito, no? And where are we right now? Nawawala yata ako. Ayan. Kasi kung iniisip natin na ang December 25th daw ay galing daw sa paganismo, not so fast, mga kaibigan. And then, ano ba? Bukod sa Christmas tree. Ayan, Christmas tree pa lang tayo, no? Christmas trees only go back to the 16th century sa Eastern Europe. Unang na-mention ang Christmas tree sa Alsace Ordinance ng 1561. Almost no early pagans thought pine trees were sacred, let alone associated with 1225. Germanic tribes believed the oak was sacred. Yan nga, no? The most likely explanation is they morphed over from paradise trees. Adam and Eve's festival days is December 24th and used to be honored with an Adam and Eve play. Sa Europa, in the dead of winter, not a lot of trees are available. Kaya anong ginagawa? Pine tree. Dinedecorate ng mga fruits at tsaka cake. Matapos ang play, kainan na. So, walang record ang Christmas tree ay ganito, ganyan, galing daw sa paganism, blah, blah, blah. Also, syempre, buhay na buhay si Santa Claus. Naririnig natin po yung Santa Claus is coming to town daw. Pero just wait. Wait for a while. Galing nga po ba ito sa paganism? Well, not so much. Not so much. I mean, not so much. Santa Claus can only be traced back to Dutch immigrants in New York in the early 1800s. He came from the Dutch Sinterklaas, also known as Saint Nicholas. Ang kanyang feast day ay sa December 6 at ito'y na-move sa December 25th around this time to help make Christmas a family holiday. So newspapers promoted it and encouraged to give gifts of Christmas instead of New Year's like it traditionally was before this. Sinterklaas was rebranded from a Roman Catholic priest, Catholic priest to look like a traditional Dutchman from the time period. Kaya yun na, meron tayong nakikitang red suit. Ayan, meron tayong panibagong, viewer. Ayan, Alicia Montefalco. Pambihira, Jupiter pa talaga, ha, ane? Ayan. So then, syempre, ayun, sa 1927, sa Finland, ang nangyari, maraming mga kung ano mga events na nangyari dyan. Mistletoe, Yule logs. Syempre, yung nativity scenes pala, si St. Francis of Assisi ang nag-credit ang unang nativity scene noong 1223, no? Kumbaga parang dito isinagawa yung pagsasadula ng nativity scenes. So, we understand na meron pa ring magsasabi ng Pasko raw
ay galing sa paganismo. Okay, we understand that. And then, let's take it for granted. Sabihin natin na hindi talaga sa December 25th isinilang ang ating Panginoon. Does it mean hindi na po totoo yung tungkol sa Christmas? Alam nyo kasi ito to be honest with you, noong mga high school or college ako, pero bago yan, may tanong siya. So, what will be the question? Sana po about Christmas po ito. Pasko. No? Pasko. Okay? Please. We're talking about Christmas right now. O mamaya may magtatanong. Well, wala pa siyang tanong. Okay. So, kamusta po ang lahat? Malamang yung karamihan ngayon ay busy. Yes, you got it right. Busy sa kung ano-ano. Handaan portion ngayon. Naririnig ko na nga yung mga party-party dyan sa labas eh. So, pininpoint na natin yung case about sa existence si Kristo. Tapos, yun nga, Emmanuel, God with us. Fulfilling dun sa Isaiah 7:14, na-quote ito ni Matthew. Anyway, i-share ko sa inyo yung mga videos from Inspired Philosophy na mamaya, you can watch it on your own, no? Nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng idea. At ito po ay mula sa Inspired Philosophy. Okay? Ayan, pati yung tungkol sa origins of Christmas. Pwede nyo pong panoorin mamaya. Pag may time kayo, syempre. By the way, tinanong po ako ni Alicia, kumusta daw po ako? Masaya raw ba ako bukas? I think I have many reasons na happy ako, especially on that time on commemorating the birth of our Savior. Syempre, ang pinaka-reason naman why we are celebrating Christmas is, although andun na yung giving talaga, yung together with family, pero yung pinaka-importante talaga ay tungkol sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas na dapat yan po ang ating pakatandaan. Siyempre pa, bukod dito sa mano po ninang, well, well then said. So at this point, dito na tayo dadako sa pinakamahalaga na paksa na kung saan ito po ang dapat nating mapag-isipan sa oras na to. At ano po ito? Ano po ba ang tunay na kahulugan ng Christmas? Before anything else, ang tanging mga nag-comment dito, shout out kay Dwayne, shout out kay Raynel, at sa ating bagong viewer si Alicia. The rest, wala na. Malamang nagsiselebrate na sila doon. But anyway, as far as the celebration is concerned, ang dami po natin kailangang mapagbulay-bulayan ngayong oras na to. We are talking about Christmas here right now, tonight. At saka sigurado po ako marami po ang nagpe-prepare, lalong-lalo po sa oras na ito. Para saan ba yung Pasko? Ito ba ay dahil sa kung ano-ano lang? Ito po baga ay dahil syempre makikipagsabayan, dahil nga handaan, party, exchanging of gifts, gift giving, which is wala namang masama doon. Ang tanging masama lamang ay kung gagawa tayo ng kalokohan, wag naman ganon. Anyway, si Alicia po, nagpa-shoutout daw. Shoutout daw kay Lovely. Okay? Mag-mention naman sana kayo. Sigurado ko maraming puyatan moments niyan. Kasi tingnan nyo, no?
Maraming magsasabi sa atin, ang Pasko ay may kinalaman sa pagbibigayan. Okay, fine. Yes, it is true naman. Pero, ang tanong ay ito, pagbibigayan lang ba talaga? O ito po ay tungkol sa isang moment kung kailang ang dakilang Panginoon ng lahat, ang Diyos na may likha, siya na kapantay ng Ama sa pagka-Diyos, ay nagkatawang tao, nanahan sa sangkatauhan. Well, alam nyo, ipipinpoint lang natin yung obvious kasi dyan eh. Lalo na ngayon, Christmas Day. Isa pa, ano bang rason? At nagsiselebrate pa rin. If we think, kung sa palagay po natin, yung pagdiriwang ng Christmas ay parang ano-ano lang, doon po tayo nagkakamali. Ang totoo niyan, Christmas is, although andun yung pagbibigayan, fine. Okay. But it's more than that. Ano po ang dapat po nating pakatandaan? Point 1. Ito yung time nang si Kristo po ay nagkatawang tao. Wait, nagsabi sa akin, may nakasulat na po ba sa wishlist mo? Actually, meron, pero I don't know for sure. Kasi minsan yung mga wishlist na yun aminin na may time na kailangan pang pag-isipan. Pero naman, Paskong Pasko naman ngayon. Tapos mamaya, mauso yung manoponi nung manoponi ng. So, it depends naman po kung anong wishlist yan. Also, for the meantime, yun nga, the divine Son of God became a man. So, pumasok po siya sa human history as Jesus of Nazareth. Okay? Jesus became fully human to feel the consequences of sin. Although si Kristo ay sinless, sinless naman talaga ang ating Panginoong Jesus eh. Pero, naranasan niya yung mga human limitations na naranasan natin. Okay? Bukod pa rito, God gives us the chance to fully experience the gift of His Son, but only if we make room in our hearts to receive Him. Kasi, tingnan nyo, yan, narinig po natin, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yun naman po yung pinaka-pinpoint doon eh. No? Siyempre, meron po tayong kalayaan na magpasya if we choose to follow Christ or not. Kung tatanggipin po natin ang libreng regalo na buhay na walang hanggan. Also, God's gift of salvation is fully intended for even the lowliest of people. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. At ito po ay bigay ng Diyos. Hindi po sa ating mga pinagkakagawa. Ayon, lumitaw din po si Zaidi, shout out daw from UAE. Uwe. By the way, sa mga andito po ngayon, pwede nyo pong i-mention po yung mga friends nyo, mga classmates nyo. Pasko naman, pagbigyan nyo naman ako. Okay. Si Alicia, advance Merry Christmas po. Ano pong gift mo sa akin? Kahit balon na umiilaw na lang, eme-eme. Ay, nako. Ayan, Alicia, Zaidi, sino pa? Ayan, si Rainiel, si Dwayne James. Asan kayo yung iba?
Ang ganda sana kung ano eh, di ba? Teka lang, i-share ko nga ito sa iba. Happy moments po tayo ngayong oras na to, syempre. Aba eh, Paskong Pasko tapos ano-ano lang. Uh, so, na-share ko na rin doon sa dating sa mga naging estudyante ko noon. Nung Pascal ba sila? Anyway, anyhow and anywho, so bukod po dito, God cares for us because He lovingly created us in His image and is fully deserving of our total praise. It's God and God alone. Mm. Offline daw mga classmates niya from Tarlac National High School. Mention mo pa rin sila. Nang sa ganun, if ever, kahit paano mapanood po nila yung discussion na to. Lalo na, alam niyo naman, mamaya mano po ninang. Ay, nako. So, iano ko lang. Ang ganda po sana kung meron tayong tawag dito, magandang maitatalakay Tsaka may mga magtatanong kung bakit for me, ang Pasko ay may kinalaman talaga kay Christ, hindi sa ano paman. But anyway, isa po rin sa dapat po nating mapagtanto why are we bakit kaya tayo nagse-celebrate na? Ay, ito na. Oh, nag-mention na po siya. Buti pa tong si Zaidi. Okay. Oh, shout out kay Shell, Angel May, Jolina May, Arnold, Jennifer, Rose, Emersiana, Golden Roses. Bakit Golden Roses? Regine, Ivern, CJ, Angel, Eliza. Tapos mamaya may mabibigla, Sir, Aguinaldo ko. Stop that. Joke. O, yun. O, si Lara Jean, maligayang Pasko rin sa'yo. Kamusta kayo dyan? Par naalala ko tuloy yung kwan Ang alam ko yung shooting nila ay may kinalaman saan? Hindi Florante at Laura yun Romeo and Juliet. Pero ito, parang alam ko siya yung gaganap bilang Juliet. Ang kaso, imbes na Romeo, imbes na maging itsurang Juliet, actually, pinaghalong Maria Clara at Juliet. Okay. Anyway, Merry Christmas, Lara. Ayun, nag-record siya. Opo, sir, pero mukhang sisa. Hindi ang tingin ko akala, pwede na Maria Clara pa yan. Pero sisa naman daw na, di fine. Wait lang. Just wait for a while. Okay. Ito yung comment niya. Ito yung comment niya kanina. Tapos sabi ni Zaidi, ano daw yung gift? What kind of gift? Ano to? Building? Bino lang. May request si Alicia. Pa-open daw yung camera para daw makita ang aking pagmumukhang pangit. Joke. Ano? Mag-face reveal ba ako? Tinatamad pa ako Now and then. Sige. Ayun, si Shell. Shell. Hello po, sir. Good evening po. Shoutout po kay Ate Zaidi. Salamat po. Oh, sina-shoutout ka po, hoy, Zaidi. Yung gift mo daw kay Shell. O, yun. Bless. Bless po. Wow. Alam nyo kanina, yung tungkol sa Pasko kasi ito. Gusto kong itanong sa lahat. Ano, ito ha, maging honest po kayo rito sa maitatanong ko po ngayong oras na to. Okay? Okay. Alam nyo kasi, ang ganda-ganda po na magiging topic po natin if ever na oh, sige na nga,
Wrong spelling is wrong. Di po ako mag-face reveal. Biro lang ha, biro lang. Just wait for a while, no? Meron akong ibibigay na question. Just wait for a while. Ito ha, question. I don't care kung tingin ninyo birthday ni Lord yung December 25 o hindi. Basta gusto kong sagutin po ninyo yung tanong na to, kayo lang po ang makakasagot. Although naibanggit ko na yung ilang mga let me know kung ano yung may sasagot nyo. O sige, mag-face reveal na nga ako para masaya. Ayan. So, ayun. Bumili ako ng salamin para sa monitor ng laptop kasi minsan. Okay. So, may sumagot. O, sabi ni Lara, kaarawan ng Panginoon. Okay? Sige. Sino pa? O, parang ano lang to, recitation lang to, so to speak. Sige na po, kahit anong opinion dyan. Okay lang. Mhm. Ang tagal pang may nagko-comment. Siya lang yata ang nag-comment nito, si Lara lang. Oh, ano pa? Oh, si Alicia. Oh, ito pa, nag-request ang umiilaw daw na balloon. Mag-ano ka na lang, anong mag-ano na lang? Anong tawag dito? Hot air balloon na lang siguro sa Pampanga, pwede. Ayan. Pag thank you sa Lord. Actually, hindi siya mali eh. Actually, malaking ano yan. Bakit? You know what? Kasi we have many good reasons to give thanks to the Lord of Glory because of the time when He became a man. So, tama lang yan, Alicia. So, very good. So, si Lara, si Alicia, yun pa lang yung sumagot. Pambihira si Regine para raw makarami ng pera. Ano daw ang pinakamensahe ng Pasko? Pera na raw, sabi ni Regine. Naalala ko may nababasa ako, lalo na yung mga sinishare ng mga high school students kasi typically speaking kasi madalas yung pagka manuponi nung at yun nga, manuponi ng yan ay yung mga nasa ano pa, mga nasa kinder, elementary, pero may nabasa ko, it doesn't matter, wala raw edad-edad diyan. Kaya siguro nasabi para raw makarami ng pera, sana all. Okay, sige lang, don't be shy. Ang ganda ng topic po natin ngayon, so to speak. We are talking about this question. Ano nga ba talaga ang pinaka-message ng Pasko? So ulitin ko, sabi ni Lara, ito po ay paggunita sa sinasabing kaarawan ng Panginoong Hesus. Sabi ni Alicia, ito ang panahon kung kailan magpapasalamat sa Lord. Tama? Sabi naman ni Regine, ito daw yung day para makarami ng pera. I don't know, ito yung tungkol sa manuponinong at manuponinang, ne? O, tapos I don't know kung saan yung tama doon. Okay, sigurado po ako, ang hula ko maraming magpupuyat ngayong gabi. Sigurado po yan, I think. Don't be shy. Balik tayo dito. Ano po ba talagang pinaka-message ng Christmas? Let me know. May point siya dito para magbigay ng saya sa mga tao. Okay? That's good. Wala namang masama sa pagbibigay ng saya eh, no? At saka, ano ba, pambira si Alicia hindi raw siya matutulog eh. Palibhasa naman, Pasko. Okay. And then, ano pa ba? Yun lang. Pasagot naman. Tayo po ay naghihintay ng kasagutan, so to speak.
Okay, so na-repeat kanina yung sagot niya kanina. So, okay lang. Very good pa rin naman. Yung mga na-mention po dyan, gising-gising naman po dyan. Aha. Tapos, ayun, sa messenger ko, meron na pong bumati po ng maligayang Christmas. Alright? So, meron pa dito, no? Ang sabi ng Lord sa Matthew 20 verse 28, ganito po yung pahayag ukol dito sa true meaning ng Pasko. So, ang sabi ng Lord, for the Son of Man, wait lang, i-share ko mismo sa ating live stream. Pambihira to. Assumption 101, dahil dyan may 100,000. Okay. Si JM, shoutout kay JM. Kamusta po kayo dyan? Teka lang ha, i-reshare ko saglit to ha. Yung passage na to, mamaya. Okay. Ayan, ito rin yung time para humingi ng pagpapatawad sa Lord. Tama ka naman dyan, Alicia. Very good din yan sa answer mo. By the way, let me share this one for you. Ayan. So, ayan yung passage. For the Son of Man came not to be cared for or not to be served. He came, basahin ko no, He came to care for others. He came to give His life so that many could be brought by His blood and made free from the punishment of sin. Sa ibang salin, He came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So therefore, when we remember Christmas, He was born to die. Yun talaga. He came to this world to die. Nabanggit na natin yung historical data na nagpapatunay that Jesus was really crucified and He rose again from the dead. Pambihira, nagtanong si JM, Sir, may salad. I don't know. Di ko po alam. Ano pa? Alam nyo kasi, pag Pasko, sige, okay, andyan yung gift giving, andyan yung handaan, you name it. Maybe there are some na imbes na Merry Christmas, Happy Holidays. So wala namang pong problema doon. But then we must have to remember, kesyo, naniniwala ka na December 25 isinilang ang Panginoon o hindi. We must have to remember this. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God from the beginning. All things were created through Him. Ito, John 1:1 po yan to John 1:3. And then sa verse 14, ipinipinpoint sa atin na, and the Word became flesh and made His dwelling among us. So anyway, medyo okay naman yung aking salamin. So, ayun. So, what can we learn for this? No? Meron pong kani-kanyang reason ang bawat isa sa atin para magdiwang ng Kapaskuhan. Maybe yung iba, ayan, magbibigay ng pagpapasalamat sa Lord sa kabila ng mga situations na ganap. But then, let me remind everyone, hindi po lahat masaya ang Christmas nila. So, intindihin po natin. Kasi there are some na, ayun, we cannot deny the fact na mayroong ilan po sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid na nakaranas ng mga unexpected situations sa buhay. So, although we could be happy for that, pero intindihin po natin, ipag-pray po natin yung mga taong nakaranas ng kabiguan,
nakaranas ng ano ba? Nakaranas ng ayan, yung mga yung nasa broken family, yung iba yung parang andun naman yung family pero parang hindi ramdam. But then itong lagi kong sinasabi, kung nararamdaman mo na nag-iisa ka, you're not alone. 'Di ba nga sa sinabi ng anghel kay Joseph, especially yung pangalan na Emmanuel, na siyang katuparan na nagpapatunay na ang Diyos ay kasama natin. Sa last chapter, sa Matthew, chapter 28, nangako ang Lord, kasama ninyo ako lagi hanggang sa katapusan ng panahon. Okay, sabi ni Alicia, pagdiriwang and pagsama-sama po ng bawat family. Pero ako hindi po magsa-celebrate. Alam mo, marami po tayong rason para magdiwang ng Kapaskuhan. I think ang pinaka meaning kasi dito, okay, andyan yung family. Totoo 'yan. Maganda 'yon. Pero ang pinaka sentro po ng Christmas ay si Kristo Jesus. At siya po mismo ang nangako na, na kasama po natin siya hanggang sa dulo ng mundo. Kaya Alicia, if you feel that you're alone, you're not alone. God is with you. Tandaan mo 'yan. At saka, sabi ko nga lagi-lagi, piliin po natin na maging masaya. Okay? I hope you understand my point here, okay? Ngayon, humabol si Zaidi. Pagpapasalamat, pagpapatawad, hope. Yan, tama. Since Christ is our only hope, so to speak, so tama naman po yung point niya rito. Pagbibigay ng time sa family, pero meron siyang isiningit. Magkapera. Pambihira tong manuponi ng moments na naman, no? So, wala ba akong layout? So, ang pinaka-mensahe ng Pasko ay si Lord. He and Him alone. Yung tungkol sa pera, tungkol sa kung ano-ano, parang bonus na lang, so to speak. And then, we have many reasons to commemorate, celebrate the birth of the Messiah. Kaya nga, di ba sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, I don't care if you believe that Jesus was born on December 25th or not. I don't care kung nagsiselebrate ka ng Pasko o hindi. Basta huwag nating kalimutan ang pinaka-reason kung bakit naparito sa sanlibutan ang ating Panginoon. And before I finish this, ito po ang dapat po nating tandaan. Sa darating ngayong nalalapit na oras, sa time na ito, like for example, mag alas 12, we must have to say, salamat po Lord. At naparito po kayo upang hanapin at iligtas ako na naliligaw. Thank you for saving me through your perfect sacrifice. And thank you for the resurrection, na kung saan po pinatunayan nyo po na kayo lamang po ang aming pag-asa. Na kahit po may nararanasan kaming mga mahirap na sitwasyon sa buhay, ipinadama nyo po sa amin ang inyong pagmamahal. So I already point out this way na piliin natin na maging happy. Actually, ang dami nating kaparaanan para maging happy in a positive way. Kung bukas kasi, remember, kung gusto mo sa bahay lang, di bali sana kung may handaan, no? Kain lang ng kain, ganyan. But at the same time,
Kung meron ka namang mobile games dyan like ML o kaya COD, okay, just enjoy yourself. Kaya isa pa, we need to remember, it is Christ who must be the center. Okay? Tsaka, if you are praying, mag-pray ka. Magpasalamat ka sa Lord. That's it. So anyway, tapusin ko na po itong live stream na to as of now. Siyempre, time for me na, ayan, together with family, ganyan. Aba, lalo na, usong-uso po yung handaan sa kung saan-saan. Especially, lalo na po pagka sikat ng araw ng December 25th, bukas. So, that will be all for tonight. At saka sa lahat po ng mga nanonood po ngayon, thank you so much for listening. So to summarize this, to summarize the topic, we have good reasons para manampalataya, para magtiwala na ang Jesus na taga Nazareth na nakarecord sa Bible ay talagang nag-exist sa historical records. Pangalawa, tungkol sa pag-celebrate ng Christmas, hindi naman po talaga from paganism yon. And lastly, ang tunay na meaning ng Pasko ay may kinalaman sa love ng Lord. No? Alam niyo, may point din si Zaidi. Golden rule. Huwag mong gawin sa ibang, ayaw mong gawin nila sa'yo. Meron pang naalala eh. Ano yun? Nakalimutan ko na. Okay, tama naman. Put God at the center of everything. Okay, correct. Ayun. So, ayun. Thank you rin at saka nakapanood ka po ng live stream po for tonight. At nawa, sa tanong mo, ito kanina, all I can say is this. Piliin natin na maging happy. Mag-focus tayo sa Lord always. No? Tsaka, maybe before yung New Year, magkaroon ulit tayo ng live stream, no? O kaya next week, may live stream na naman tayo. Basta let's enjoy the moment, so to speak, okay? So with all that said, maraming thank you. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga nakinig sa discussions dito. And by the way, before anything else, gusto kong i-shoutout uli sina Dwayne James, Rain Neal, syempre yung bagong viewer natin na si Alicia. Sino pa? Si Zaidi. Tapos yung mga na-mention niya rito, so i-shoutout ko mga sunod-sunod. Shell, Angel May, Jolina, Arnold, Jennifer, Rose, Emersiana, Golden Roses, Regine, Ivern, CJ. Sino tong CJ? Anyway, Angel at Eliza. Shoutout din kay Lara Jean, kay Lara. Shoutout kay Shell. Ayan. Siyempre, ayan na si Regine. Shoutout din. Shoutout din kay JM. Wala na bang iba? Okay. So, Merry Christmas din sa'yo, Alicia. Merry Christmas po sa lahat-lahat. At nawa, we have learned a lot about this. What will be, ano ba talagang pinakarason at tayo po ay nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Okay, let's be happy, sige. But we must, pero, wag po nating kalimutan na ang pinakarason ng Pasko, kesyo naniniwala ka na December 25 is nilang si Christ o hindi, we must have to remember kung paano at kung kailan, kung paanong dumating ang ating dakilang tagapagligtas na kung saan sinasabi sa prophecy from Isaiah na siya po ay naparito. Siya po ay mayroong mga titles and attributes na Wonderful Counselor,
Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Since we have already reasons to believe that God exists, that Jesus had risen from the dead, makasisigurado po tayo na hindi po fake news ang Christianity. Bagkus ito po ang pinakamagandang balita na dapat malaman ng mga tao. So with all that said, thank you so much for listening to this live stream. So enjoy po tayong lahat, no? At muli, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Thank you so much and see you on our next live stream. Subukan mo ko mag-live stream bukas kahit papaano, okay? So see you guys. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Merry Christmas. And have a great day. Enjoy.